Pag-usapan pa natin ang binahang kondo sa Quezon City kasama si Mobile Journal RR Tubise. Nako, ang laking abere nito, RR. Yes. Yung mga tenant na apektado, saan sila pansamantalang naninirahan o nagstay sila doon? Yung mga tenant natin, Pops, nga sa ngayon, bumukod muna sila pansamantala sa ibang condominium. So para hindi sila habang ongoing yung investigation and yung clearing operation dun sa kanilang unit. Oo, yung iba siguro nagtiyaga na lamang, kahit, kumbaga, parang napaliguan yung mga floors sa baba. Kasi 17th floor nangyari, no? Yun naman ang maganda, Pops. Buti na lang. Na-contain dahil sa 17th floor lang yung pinaka-apektado ng baha. Doon lang umagos yung tubig. Although, sa mga nakausap nating tenant, pumasok na rin kasi yung tubig sa ibang unit. Halimbawang nangyari yan sa 17th floor, hindi malayong baka mangyari. Siguro, yan yung mga pangamba ng iba, no? Baka mangyari din sa ibang unit. Yung mga ganyang biglang nagbe-burst yung sprinkler. Bakit daw sila ang sinisisi ng developer sa ngayon? Siguro, ngayon kasi, Pops, hindi pa rin kasi malinaw. Ongoing pa rin yung investigation. Hindi pa malinaw both sa mga tenants natin at pati na rin doon sa pamunuan ng condominium. Kung ano nga ba yung talagang nangyari dahil nga wala pa rin conclusion kumbaga yung investigation. Kaya siguro nasabi na rin nila na talagang baka kayong mga tenant may nagawa kayo sa loob. Oo. Kaya nag-trigger, kaya pumutok yung yung kanilang sprinkler. RR, gaano delikado para sa mga residente yung mga ganitong klaseng bigla na lamang nagbe-burst yung sprinkler at nagbabaha, no? Ano ba ang mga safety precautions sa mga ganyan? Paps, sobrang delikado kapag sumabog yung mga sprinkler kagaya ng nangyari dito sa ating mga tenants sa Quezon City kasi hindi lang trauma kasi yung buhay. Ito kagaya nga nung ating mga case study dito na kuryente pa sila at meron pa silang kasamang bata actually doon. So ayun, bukod sa physical, meron ding mental na effect sa kanila. Tapos yung safety, kapag dating naman sa safety, kailangan sa part nung pamunuan ng condominium, dapat laging regular yung pag-check and yung monitoring ng ating mga sprinkler. Yes. And para naman dun sa part ng ating mga tenant, dapat wala silang gagawin na kahit anong magti-trigger na sa pagbukas or yung pagsabog ng ating sprinkler kahit na yung mismong pagre-renovate, dapat pagplanuhan nyo ng maayos. Dapat, nagsasubmit ka ng diba? Dapat ng mga dokumento plano kung paano mo maayos. Kasi sa konting dikit lang dun, Pops, minsan, talagang sasabog na yung mga sprinkler natin. Ganun siya ka-sensitive. Lalong-lalo na sa mga bata. Magkano ang danyos na nakikita sa mga apektadong tenant? Nakikipag-ugnayan ba yung management ng kondo? Ngayon, sa last na pakikipag-usap natin, Pops, sa mga tenant, nakikipag-ugnayan na yung pamunuan ng condominium sa ating mga tenants. Kaya ina-assess pa rin nila hanggang ngayon yung kung magkano yung mga na-damage, yung danyos sa buong unit. RR, anong maaring maging parusa dun mismo sa kondo, no? Dun sa developer? Kung sakasakaling mapatunayang meron silang kakulangan dito sa insidenteng ito? Pops, pareho yung tenant pati yung ating mga landlord, pati yung mga homeowner, yung mga building owner. Meron tayong tinatawag na Housing and Land Use Regulatory Board. So doon pwede silang magsampa ng mga reklamo at doon magdidesisyon, mag-adjudicate, mag-mediate yung ahensya ng gobyerno at sila yung mag-a-assess kung ano yung mga kailangan na ipataw na parusa sa kung sino man yung nagkasala. Alright, maraming salamat. Mobile Journal RR Tubise.